May isang desisyon ang Korte Suprema na pwedeng magbago sa buhay ng daan-daang libong mangingisdang Pilipino. Halika't alamin natin. Para sa mga tulad ni Ronel, bawat pagpalaot ay isang sugal, isang pakikipagsapalaran para sa pamilya. So sino nga ba ang mga taong nasa gitna ng usaping ito? Sila ang ating mga mangingisda? Ayon sa datos, sila ang pangalawa sa pinakamahirap na sektor sa bansa. Grabe no? Pero may isang desisyon ng korte na tila ba malaking hampas na hahampas sa kanilang kabuhayan. Ito yung 15-kilometer zone na para lang sana sa kanila, base sa batas, para protektahan sila. Pero noong Agosto 2024, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Pinayagan na ang commercial fishing dito. Tingnan nyo, sobrang laki ng agwat ng dalawang grupo. Hindi patas ang laban, di ba? So ano ngayon ang magiging epekto nito sa mga tao at syempre sa ating kalikasan? Imagine, 90% ng katubigang munisipal sa mahigit 500 na bayan bukas na para sa commercial fishing? Makikita sa datos, bumabagsak ang huli ng maliliit, habang tumataas naman ang sa manlalaki. Sila mismo, tulad ni Effen, ang nagsasabi, ubos daw pati maliliit na isda. Paano na sila? Hindi lang yan, maging ang ating mga coral reefs at mga itlugan ng isda nasa panganib din. Ang resulta, mas matinding kahirapan at gutom. Kasi kung walang huli, walang kita at pagkain. Pero hindi pa tapos ang laban. Sa gitna ng lahat, may mga tumitindig at lumalaban. Tingnan nyo, mula LGU hanggang sa mga mangingiisda, nagkakaisa sila para ipanawagan na baliktarin ito. Ito ang takbo ng kaso. At hanggang ngayon, nakahain pa rin ang mga apela at petisyon. Ang punto ng laban, simple lang. Bigyan ng mas malaking proteksyon sa batas ang mga maliliit. So ano ba talaga ang nakataya rito? Hindi lang ito simpleng issue eh. Nakataya ang kabuhayan nila, ang kalusugan ng dagat at ang pagkain nating lahat sa hinaharap. Sa dulo ng lahat ng legal na usapin, ito lang ang hiling nila. May maipambili ng bigas. Kaya ang tanong na naiiwan sa atin, para kanino nga ba talaga ang ating karagatan?